Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Sunday and a blessed day po sa ating lahat. At ngayon po ay we will share the Word of God in these ministries, Gospel of Christ ministries here in Milan, Italy. And ngayon po ay the message that we are going to preach is about a perverted gospel. So, marami po sa atin ang mga nakikinig at nanonood sa lahat-lahat ng mga nagpre-preach, preachers in all over the world. But today, we will learn and we will read what is a perverted gospel and what is the gospel of our Lord Jesus Christ. Ngayon po ay nandyan lang po kayo at manood po kayo. I pray and I hope that you will learn something that will open your hearts and open your minds, and you will know the truth, and the truth will set you free. Amen. And before anything else, we will pray. Father, in the name of the Lord Jesus Christ, we come to you again this morning, and we ask you, Father God, that you will teach us, open our hearts, open our minds, and we ask, Father God, the true gospel of the kingdom and the gospel of our Lord Jesus Christ. Father God, we ask, Lord God, to reveal to us, oh God, what is a perverted gospel. Father God, give us, Lord God, the revelation, the fresh revelation, Father, that we will know what is a perverted gospel that is not comes from you. Father God, in the name of the Lord Jesus Christ, I pray also, Father God, all these people that are watching right now in this video, and I pray that they will be blessed, that they will be receive the miracles, oh God, in their lives, oh God. Whatever the needs, oh Lord, in their lives, oh God, I pray that they will receive right now in the name of the Lord Jesus Christ. Father, to you all the glory and honor in Jesus' mighty name. Amen and amen. Dadako po tayo ngayon sa message po ng Panginoon. Ano po ba ang ibig sabihin a perverted gospel? What is a perverted? At basahin ko po dito muna dito sa ating pong text, a key verse, Galatians chapter 1 verse 6 to 7. Basahin ko muna sa English, no? I marvel that you are turning away so soon from him who called you in the grace of Christ to a different gospel, which is not another, but there are some who troubled you and want to pervert the gospel of Christ. So, sabi po dito na you want to pervert the gospel of Christ. At ano po ba ang ibig sabihin ng pervert? Ang pervert po ay ibig pong sabihin ng perverted is to turn around or turn about or twisted. Sabi doon, i-twist mo ang isang bagay. A pervert gospel ay itinitwist mo. At ito po ay napakahalaga pong mensahe dahil po maraming mga ngaral na bagamat binabasa po nila ang salita ng Diyos, sa dulo noon ay tinitwist nila, nagkakaroon ng twisted gospel because of an interest. Minsan, mayroon po silang self-interest sa kanilang pagtuturo. So, ano po ba ang ibig sabihin? What is the danger in twisting the gospel of Christ? Mayroon pong danger po, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya maging maingat po tayo. There is a danger of hearing the word of God to
each and every one of us, meron po tayong responsibility na salahin po natin, pakinggan po natin mabuti, basahin po natin ang salita ng Diyos kung ito po ba ay totoo at hindi po nila itinitwist. So, ibig sabihin, pag twisted gospel of Christ, there is a danger. Mayroon pong danger po, mga kapatid, mga kaibigan. Dito po sa Galatians 1:8-9, but even if we or an angel from heaven, so ito po ang sinabi ni Pablo, maging daw si Pablo, maging ang mga apostles, maging ang mga anghel ng ating Diyos sa langit. At sinama po niya ang mga anghel sa langit ni Apostol Pablo. Preach any other gospel to you than what we have preached to you. At sila ay mangaral o magpahayag ng salita o gospel, ang mabuting balita na hindi yung kanilang mga ipinahayag. Let him be accursed, sabi po dito, as we have said before. So now I say again, if anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be cursed. So ano daw ang ating pong tinanggap na gospel ng ating pong Panginoong Jesucristo, the gospel of Christ? Ito po, pakinggan po ninyo, the gospel of Christ, ang mabuting balita ni Kristo sa atin. Marami pong gospel, mga kaibigan, mga kapatid, na hindi totoong gospel. Bagamat binabasa nila ng salita ng Diyos sa Bible, but the end is they are twisting, tinitwist nila ng napakagandang mga salita para lamang makonvince nila ang mga tao para yung mga tao ay pupunta sa kanila at makikinig sa kanila dahil ang preach lamang ay yung nakakabuti, yung nakapagbibigay sa kanila ng encourage sa mga tao para sila ay puntahan. Hindi nila itinuturi yung totoong gospel. Kaya nga mahirap sa atin, mga kaibigan, mga kapatid, na tayo ay mangaral sa salita ng Diyos ng isang perverted gospel, because ang tunay mangangaral ay marami pong mga consequence na kanyang tatanggapin balang araw sa pagharap sa Panginoon, dahil ang isang mangangaral na nagtitwist ng salita ng Diyos ay malaki po ang kanya pong sasagutin o yung accountability niya sa Diyos. Dahil ito ay nagbibigay sa mga tao ng daan na naghihiwalay sa daan patungo sa Panginoon. Kaya sabi po ni Apostol Pablo na sino man ang nagturo na hindi yung itinuro namin ay let him be cursed. Maging ang mga anghel, sila ay mag-curse ng Panginoon. So mag-ingat po tayo yung mga perverted gospel. Sabi po dito sa Tagalog, basahin ko po sa 8-9, subalit parusahan nawa ng Diyos ang sino mang maging kami o isang anghel man na mula sa langit na mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo. Ito po yung iba sa ipinangaral namin sa inyo. So, atensyon po tayo sa mga ipinangaral ni Apostol Pablo. Dito natin basahin kung ano ay pinangaral ni Apostol Pablo at ano ang pinangaral din ng Panginoong Hesus at the same. Kung ano ang narinig ni Apostol Pablo na sinabi ng Panginoon at ano ang revelation ng Panginoong Hesus kay Apostol Pablo, yun po ang kanyang isinulat dito po sa mga taga-Galatians. At sabi na, sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo. So,
mayroon na pong tinanggap ng mga taga-Galacia na aral. Nauna na po ito na ipinangaral ng ating pong ang ating pong Apostol Pablo sa kanila, ang gospel, ang mabuting balita. Subalit dumating ang panahon na may ibang nangangaral, mayroon silang napakinggan na magaganda na taliwas sa pinangaral ng ating pong ang ating pong Apostol Pablo, ay ito ang sinabi niya na parurusahan sa mga taong tumanggap ng ibang pangangaral kaysa kanilang ipinangaral. Dahil si Apostol Pablo, sure na 100% na kanyang ipinangaral sa mga taga-Galatians na ito ay gospel ng ating pong Panginoong Hesus Kristo. Dahil kung basahin po natin dito sa verse 1 ng Galatian, mula kay Pablo na hinirang na apostol, hindi ng tao o sa pamamagitan ng tao, kundi ni Jesucristo at ng Diyos Ama muling binuhay kay Jesus. So, si Apostol Pablo ay hindi itinalaga ng tao na isang apostol, kundi mismo ang Panginoong Jesucristo ang siyang nagtalaga sa kanya bilang apostol niya na mangaral sa mga hintil na ang revelation ay iibigay sa kanya. Para si Apostol Pablo ang siyang mangangaral ng tunay na gospel. Ang tunay na gospel ay yung gospel po ng Panginoong Jesucristo na sinabi po niya sa Romans chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to them that believe. To them that believe, sabi, to the Jew first and also to the Gentiles or Greeks. So, sabi ni Apostol Pablo na hindi daw siya natatakot, hindi nahihiya na ipahayag ang gospel ni Jesucristo. So, ang gospel po ni Jesucristo, ayun po ang kanyang itinuturo. So, maliban na ang gospel ay turo sa atin na hindi nagmula sa katuruan ng ating pong Panginoong Jesucristo at sa katuruan ng apostol ng ating pong Panginoon, ay yun po ay lahat ay perverted gospel. Yun po ay na-twist na gospel na sila ang naglilid sa kapahamagan, na sila ay ginagamit ng isang kaaway para maihiwalay ang tunay na gospel. So, kung napakinggan na po natin yung the spiritual laws of gospel, na ito po yung gospel na God loves us. Kung mabasa po natin sa John 3:16 and sa John 10:10, na ang pag-ibig ng Diyos ay ibinigay niya sa atin. At yun po yung isang laws of the gospel. One, yun po yung God loves you. Mahal po tayo ng Diyos. And number 2 po ay man is a sinful and separated from God. Na tayo ay naseparate sa Diyos dahil sa ating kasalanan. Sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. And for the wages of sin is death. So yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So number 3 po ay Jesus is God. Ang ating pong Panginoon ay Diyos. Sinabi din po sa Romans 5:6-9 and John 14:6 na siya po ay isang Diyos, nagmula sa Diyos. Number 4 is we must individually receive Jesus Christ as Savior. Kinakailangan natanggapin natin si Jesus Christ na bilang Panginoon. Sa John 1:12, for as many as receive Him, to them give He the power or right to become the children of God. So tayo po ay kinakailangan tanggapin po natin ng ating pong Panginoong Jesucristo. That is the 4 spiritual laws ng the gospel. So, bakit po naititwist ang salita ng Diyos? But along the way, twisted the truth. Hindi naititwisted po ang truth. Dito sa Revelation 3:20, yung twisted, no?
mayroon pong mga ano dito, na sabi po doon, na I stand at the door and knock. If anyone open it, I will come in. And I will come unto him and eat with him and sup with me. Sabi niya, I will come to him. Sila po, ang ating pong Panginoon ay papasok sa sino man ang magbubukas sa Kanya. So yun po, yung number 1. No, we receive Jesus Christ by praying the sinner's prayer. Na through sinner's prayer, sabi nila na tinanggap na po natin ang Panginoong Jesucristo. Na kapag tinanggap mo na ang Panginoong Jesucristo, ikaw ay ligtas na. Pinapasok mo na ang Panginoon sa iyong puso, ikaw ay ligtas na. So, number 2 po, yun. Number 3 po, you can receive Christ right now through prayer. Maraming nagsasabi, kung gusto mong tanggapin ang Panginoon ngayon, ipapanalangin kita at ito ay matatanggap mo ang kaligtasan. So, patapos ka nilang ipinag-pray, tinanggap mo ang Panginoon, ikaw ay nagsisi, ikaw ay ligtas na. So, yun po, yung mga instant na itinuturo ng mga ngaral na mayroon ng kaligtasan ng mga tao. Mayroon pong great Billy Graham na preacher ng gospel. At siya rin po ay tinuturo niya pagkatapos ng kanyang pagtuturo ay nag-i-invite siya ng tatanggap sa Panginoon, magsisi sa kanilang kasalanan. At pagkatapos ay sila ay ligtas na. That is true. That is in the Bible. But hindi enough. Hindi enough yung ating pagtanggap at pagsisisi sa ating kasalanan na tayo ay ligtas na pagdating ng paghuhukom. Dahil may nagtuturo na once you saved ka na forever. Kahit na magkasala ka, kahit na babalik ka muli sa iyong dating pagkatao dahil pagbabaero, susugal, dahil tinanggap mo na ang Panginoon, paninigarilyo sa lahat ng ay ikaw ay ligtas na. Yun ay mga perverted gospel na gawain ng kaaway para tayo ay malinlang sa tunay na gospel ng Panginoong Jesucristo. So, mayroon pong gawa. Kagaya rin po ng faith. Faith without works is dead. Dahil ang faith is an act. Yun pong may gawa. Yun po ang gusto ng Diyos. Kahit mayroon kang pananampalataya, kung hindi kalakip ang gawa, yung iyong pananampalataya ay patay. Kaya yun ang mga nagpo-perverted sa atin na mga katuruan. Marami pong katuruan na tinuro nila, yun ay iyon na nga ang kaligtasan. Pinag-pray ka nila, pinatanggap ka nila, ikaw ay ligtas na. Pero mayroon po tayong gagawin. Hindi lahat ng tumanggap, sabi nga, ay sa ating pong Panginoon ay maliligtas. Dahil po yung lamang nagpapatuloy at gumagawa ng kanya pong pananampalataya. Kaya nga po, yung pananampalataya na wala pong gawa ay patay. Yun po ang katotohanan na gospel. Ito po yung mga yun po yung mga is that the way to receive Christ? Yun po yung paraan na pagtanggap po natin sa Panginoon ay through prayers. Ito po ay marami pong mga katuruan na hindi po naayon sa salita ng Diyos. Ang pagtanggap sa Panginoon ay tanggapin natin. At pag-confess ng ating pong kasalanan ay gagawin po natin. At yung pong pag-invite po natin ng Panginoon sa ating puso ay gawin po natin. Yun po ay hindi masama, hindi po perverted. Ang perverted lamang po, yun na po tayo, kahit nababalik po tayo sa ating pong mga ginagawang masama dati ay ginagawa po natin. Na wala pong kalakip na gawa. Ang ating pong pananampalataya ay lakipan po natin ng gawa. Kagaya yung pagtanggap natin ng kaligtasan ay hindi ganun lamang. Mayroon pong tayong gagawin para po tayo ay lubusan, maligtas. At ito po ang ating pong here's what Christ taught. Ito po yung ano po ang sinabi ng ating pong Panginoong Jesucristo.
the pure gospel. Ulitin ko po, ito po ang sinabi ng Panginoong Hesukristo na the pure gospel. Ito po, Matthew 7. Basahin po natin. Pupunta po, kung sa mga tao po ngayon nanonood sa akin, kung mayroon po kayong Biblia, ay makipagbasa po kayo. Matthew 7:21 to 23. Matthew 7:21 to 23. Okay, basahin po natin. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Makita po natin, ang makakapasok lamang sa kaharian ng langit ay yung mga gumagawa. Sabi niya dito, yung mga sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Bagamat ikaw ay nagsisina, nagtumanggap na sa Panginoon, pero hindi mo sinusunod ang kalooban ng Diyos, ay hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit. Ito po yung sinabi ng Panginoong Hesukristo. Matthew 7:21 to 23. And then, kinakailangan na mayroon tayong gagawin. Kaya mayroon po tayong gagawin. Ito po, basahin po natin muli sa Luke 6. Pupunta po tayo ng Luke 6:46. Yung mga Bible po dyan ay basahin po natin. Luke 6:46. Okay. Para po tayo po ay maliwanagan sa kung ano ang sinabi ng Panginoon, the pure gospel. 46. Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon? Bakit ninyo ako tinatawag ng Panginoon, Panginoon? Gayon hindi naman ninyo tinutupad ang aking sinasabi ko. So, inutili pala, useless na tawagin mo Panginoon, Panginoon, kung hindi mo naman tinutupad ang kanyang mga sinasabi. Tayo po ay nagsisinungaling. Huwag po nating tawagin ng Panginoon ng ating pong Panginoon kung hindi rin natin sinusunod at tinutupad ang kanyang mga sinabi. Ito po ang katotohanan, mga kapatid, na tayo po ay mamulat na ito pong tunay na sinabi ng Panginoon, ang pure gospel. Number 2 po yun. Huwag po nating tawagin na Panginoon, Panginoon, ang Panginoon kung hindi naman natin tinutupad ng kanyang mga sinasabi. Hindi totoo yun. Hindi totoo na Panginoon mo ang Panginoong Hesus kung hindi mo naman pinapakinggan, hindi mo naman binabasa ang kanyang sinasabi, hindi mo naman sinusunod ang kanyang mga sinasabi. Hindi totoo, hindi maniniwala ang Panginoong Hesus na ikaw ay kanyang anak, ikaw ay makapasok sa langit, na Panginoon ka ng Panginoon. Kaya nga maraming nananalangin, panalangin Panginoon ng Panginoon. Hingi sila ng hingi sa Panginoon. Bakit wala pong kasagutan? Bakit hindi sinasagot ng Panginoon ang kanilang panalangin? Ito po kasi ang sinabi ng Panginoon na huwag mo akong tawagin ng Panginoon, hindi mo ako Panginoon. Sabi ng Panginoon dahil hindi mo tinutupad ang aking sinasabi. Tawagin mo ang Panginoong Hesus kung ikaw ay sumusunod at tinutupad mo ang kanyang sinabi. Ito ang tunay na gospel ng Panginoong Hesukristo. Number 3 po, kinakailangan maniwala po tayo. John 8:24. Okay, basahin po natin ang sinabi dito sa John 8:24. Hallelujah. John 8:24. Dito po natin mababasa kung paano tayo maniwala sa ating pong Panginoon. Kaya sinabi ko sa inyong, mamatay kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo maniniwalang ako nga, mamamatay nga kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. Mamamatay tayo, sila, dahil sa ating kasalanan, dahil na hindi pa napatawad ng iyong kasalanan kung hindi ninyo paniniwalaan si Jesus. Yun lamang, hindi mo paniwalaan ang kanyang mga sinasabi. Itinatabi mo, hindi mo, may nangaral sa iyo.
ang kanyang mga gospel, hindi mo pinaniwalaan, yung pa lamang hindi mo pinaniwalaan ang kanyang mga sinabi, ay hindi ka na makakapasok sa kaharian ng langit. Nang sino man sabi niya, nang hindi tumanggap sa akin, sa aking mga salita, siya ay may tatapon sa dagatang apoy. So mahalaga po yun, na ating pong paniwalaan ang ating pong Panginoong Hesus. Ano po ba ang pinapaniwalaan po natin? Paniwalaan po natin yung magandang mga perverted gospel na tinuturo sa atin, na once naligtas ka na. Once na sumama ka sa isang relihiyon, ikaw ay ligtas na. Ikaw ay nagdo-donate ng maraming donation, ikaw ay ligtas na. Hindi po totoo yun. Ang sinabi ng Panginoon ay maliligtas lamang yung may kalakip na pananampalataya, may gawa. Kung ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, pinaniwalaan mo ng Panginoon, ang susunod mong gawin ngayon ay pakinggan mo ang kanyang mga salita at iyon ay inyong susundin. Number 4 po, we must repent of sin. Kinakailangan mag-repent po tayo sa ating kasalanan. So, ano po ang ibig sabihin? Kung ikaw ay mag-repent, you have to turn back your sin. Yun po, sa Luke 13:3. Tayo po ay kinakailangan mag-repent. And number 5 po ay we must confess Him. I-confess po natin siya. Matthew 10:32. Basahin po natin para po tayo ay makarinig ng tunay na gospel po ng Panginoon. Matthew 10:32. Matthew 10:32. Basahin po natin. To 33. Ang sinumang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang sinumang ikakahiya ako sa harapan ng mga tao ay ipapahiya ko rin sa harap ng aking ama na nasa langit. So, kung hindi mo ma-confess na si Lord Jesus Christ ay iyong Panginoon sa harapan ng mga tao, ay maging ang Panginoon din pagdating ng araw ay ikakatatwa ka rin, i-reject ka rin. Kung ano ang gagawin mo ngayon sa ating pong Panginoon, na yung lakipan mo, ang paniniwala mo sa Kanya, paniwalaan mo siya, tinanggap mo siya at lakipan mo siya ng gawa, pagdating ng araw, yung pagharap sa ating pong Panginoon, ay yun din ang Kanyang gagawin sa atin. Hindi Kanya i-reject, hindi Kanya papawalang, hindi Kanya itatapon sa dagatang apoy, kundi ikaw ay tatanggapin niya na isa kang anak ng Diyos. So yun po, kinakailangan we must confess as He is our Lord and Savior. So, number 6 po, we must be baptized. Ito po, Matthew 28. Basahin po natin sa Matthew chapter 28 verse 15. Matthew 28, 19 to 20 pala, 19 to 20. Sabi po dito, Matthew 28, 19 to 20. 19 to 20. Nagkamali po ako. Matthew 28. Matthew 28, 19 to 20. Sabi po dito, kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao. So, habang tayo pa ay humahayo daw, gawin ninyong alagad ang mga tao, na alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So, dito po sa 19, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So, ito po ay napakahalaga. Ito po ang sinabi ng Panginoon, ang tunay na gospel ng ating pong Panginoon. Bautismuhan nyo sila. Ninyo sila
sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So sa mga hindi tumanggap ng bautismo ng ating pong Panginoon, na bautismo ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu, ay hindi sila tumanggap na tunay na gospel na katuruan ng Panginoong Hesukristo. Dahil maging ang Panginoong Hesukristo ay nabautismohan din sa tubig. Nagpabautismo rin po siya kay John the Baptist sa Jordan River. At maging sa lahat ng mga apostles ay nagpabautismo sila. At maging si Apostle Pablo, nung siya na tumanggap at nagsisi at tinawag siya, nagpabautismo siya ng tubig. So lahat ay nabautismohan. Ang maliligtas ay yung mga nabautismohan din na sinabi ng Panginoon. Papunta muli tayo sa Mark chapter 16, verse 15. Dito po ay makikita po natin Mark 16, verse 15 to 16. Okay, sabi po dito, at sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Okay, ipangaral daw natin ang magandang balita sa lahat ng bansa, sa lahat ng mga tao. Ang sinumang, ito na po yung kondisyon, ito po yung tunay na gospel. The gospel of our Lord Jesus Christ. Ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan. Ito po, sino man na sumampalataya, ito po yung sumampalataya ka, naniwala ka, at tumanggap ka sa Panginoon, nagsisi ka, at sabi po dito, mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Sabi po niya, so kinakailangan nakalakip po dito yung pagbabautismo ng isang sumampalataya. Kung hindi ka nagpabautismo, hindi ka nabautismuhan at sumampalataya ka, may kulang kapatid. Dahil hahanapin ito ng Panginoon pagdating ng araw. Ikaw ba ay nabautismuhan o hindi ka nabautismuhan? Tinupad mo ba ang salita ng Panginoong Hesus o hindi? Dahil sinabi niya kanina, natawagin mo akong Panginoon ng Panginoon, hindi mo naman tinutupad ang aking salita, ang aking utos. Ay huwag na nating tawagin ang Panginoong Hesus na ating Panginoon kapag hindi ka tumupad sa kanyang kautusan. Kahit tuparin mo yung kautusan doon sa Old Testament na 613 laws yun. Kung hindi mo tinupad ang salita po ng Panginoong Hesukristo, ikaw ay makapasok sa langit. This is true gospel of Christ. Kaya nga po itinuturo ko sa inyo. Kaya nga po nagkaroon ng Gospel of Christ Ministries dito sa Milan. Dahil po, simula nung ako'y nag-aral ng mga salita, akong binasa ang Biblia, at dito ko napagtanto na ang tunay na gospel ng kaligtasan, ang tunay na gospel of the kingdom ay yung gospel po ng Panginoong Hesukristo na itinuro rin po ng mga kanyang mga apostles. Maliban sa mga itinuro niya ay wala na. Hindi na totoo ang mga magtuturo na hindi nakaugnay doon sa mga tinuro ng Panginoon at sa mga kanyang mga apostles. Dahil sabi niya sa Galatians chapter 1, 6 to 7 na sino man ang magturo na hindi ang aming tinuro sa inyo ay let him be cursed. Gusto ba natin ma-curse, kaibigan mga kapatid? Gusto natin masumpa ng Diyos? Kung tanggapin natin ang hindi tunay na gospel ng Panginoon, we will be cursed. Kaya nga, alamin po natin yung tunay na gospel po ng Panginoon, because that gospel is the true gospel of salvation. It is the gospel of God, the power of God to salvation. Romans 1:16. Yun po ang katotohanan. Ang gospel na nagbibigay ng kaligtasan, yung gospel ng ating pong Panginoong Hesukristo. So, here is what the apostle taught. Ito naman po ang sinabi ng mga apostles nung sila nagturo. Nga kinakailangan, we must obey Jesus Christ. Sa Hebrew 5:9, kinakailangan i-obey natin ang ating pong Panginoong Jesus. And then,
kinakailangan we must believe in Jesus in Acts 19 to 30 to 33. We must believe Jesus. Kinakailangan paniwalaan natin si Jesus. We must repent. Sinabi rin po ng mga apostol doon sa Acts 3:13 and 17 and 30. So, repentance of our sin is itinuro ng ating mga apostles. Sila rin po nagturo ito. This is the gospel that they received to our Lord Jesus Christ. So, number 4 po, we must confess Him. I-confess natin sa Romans 10:9. If we confess with our hearts, we confess with our mouth, sabi, and believe in our heart that Jesus Christ is raised from the dead, thou shalt be saved. So, kinakailangan i-confess natin. I-welcome natin ang ating Panginoon sa ating buhay. So, number 5, we must be baptized. Kinakailangan mabautismohan po tayo into Christ sa Acts 2:38. Basahin po natin sa Acts 2:38 ang sinabi ng bautismo ng ating pong ng apostol po ng ating pong Panginoon. Acts, mga gawa 2:38. Basahin po natin. Sumagot si Pedro. Ito na po yung sinabi niya nung sila ay tumanggap ng banal na espiritu at nag-una siyang nagpahayag ng kaligtasan o on the public na siya ay nag-preach after they receive the baptism of the Holy Spirit. At sila, ang mga tao noon ay nagtaka at naniwala sa ating pong mga apostles na sinabi niya na, paano kami maliligtas? How can we be saved? Sabi ng mga tao. Dahil iprinits po ng ating pong apostol Pedro ang kaligtasan ng kanilang pinako sa krus ay yun na ang binigay ng Diyos na grasya na nagbigay ng kaligtasan. Ano ang gagawin namin? Sabi nila. Basahin ko po. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. Kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Sabi ng mga tao sa mga apostol. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo, talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. So, magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. So, magpabautismo tayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. So, pagpabautismo ang ipinahayag din po ng mga apostol Pedro. So, ang isang pagbabautismo ay ito po ay pagsunod sa sinabi ng Panginoong Jesucristo na maging siya man ay nagpabautismo. So, tayo po ay regarding the baptism dito na it is how we put on Christ, Galatians 3:23. At ito po ay basahin po natin sa Galatians chapter 3 verse 27. Sabi po dito, sa Tagalog po tayo, sa Galatians chapter 6 verse 3 and 8. Sabi po dito, dahil inakala ninyong kayo'y nakakahigit sa iba, subalit dahil hindi naman, dinadaya ninyo ang iyong sarili. Suriin ng bawat isa ang kanyang sarili, magalak siya kung mabuti ang kanyang ginagawa. Huwag na niyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba, sapagkat ang pananagutan ng bawat isa ay ang kanyang sariling gawain. Dapat bahaginan ng lahat ng mga papalang itinatamasa ng mga tinuturuan ng mga nagtuturo sa salita ng Diyos. So, ito po sa verse 5 ay bawat isa sa atin, sapagkat
pananagutan ng bawat isa ay ang kanyang sariling gawain. So, yung ginawa ko ay iyon ang sasagutin ko sa Diyos. Ang ginawa mo, kaibigan, yun din ang sasagutin mo sa Diyos. Dahil ang sarili nating ginawa, ayun lamang ang hahanapan sa atin ng account ng ating pong Panginoon. Kaya huwag mong isipin, huwag mong bigyan ng mga bagay yung sa kapwa mo dahil siya rin ang mag-account sa Panginoon. Kaya ikaw din ay maging ano ka sa iyong sarili. Yung bang tignan mo ang iyong ginagawa kung ito ba ay naayon sa salita ng Diyos. Dahil tayo po ay isa-isang mag-a-account o haharap sa Diyos. Ito po ba ay ginawa natin o hindi? Yung narinig po natin, ang gospel po ng ating pong Panginoon ay ginawa ba natin o hindi? So marami po ang hindi gumagawa. Kaya ito po ang mahirap sa atin na marami ang nakikinig sa salita ng Diyos, pero pagkatapos na kanyang mapakinggan, hindi naman nila ginagawa. Ito po ang napakahirap po, mga kaibigan. Kaya kasalanan din po yung alam mong mabuti at hindi mo ginawa, ay ito ay kasalanan. Alam mo na ang mabuti, alam mo na yung salita ng Diyos, bakit hindi mo ginagawa? Ito ay isang kasalanan din at sa ating po Panginoon. Sabi po sa James. So, it is when we, sabi po dito, kapag tayo po, it is how we die with Christ in Romans 6:38. It is when we are buried and raised with Christ in Colossians 2:12. Tayo po ay, regarding this, sabi po ng salita ng Diyos, ay tayo po ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Sabi po dito sa 1 Peter 3:21, 1 Peter 3:21, 1 Peter 3:21 po. Kung mayroon po kayong Biblia, ay basahin po natin. 1 Peter 3:21. Okay, praise God. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo. Ngayon, ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Iniligtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. So, binuhay, sabi po dito, iniligtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Dahil doon sa Romans 6 na ang pagbabautismo ay pakikipag-isa kay Jesucristo. Nakipag-isa tayo na sa kanyang pagkamatay at sa kanyang muling pagkabuhay through water baptism, tayo po ay nakipag-isa sa kanya. Ngayon, ang tanong, tayo po ba ay nakipag-isa na sa bautismo ng ating pong Panginoon? Ito ay isang doctrine ng ating pong Panginoon, yung kanya pong sinabi, commandments na tayo po ay kinakailangan mabautismuhan. Dahil hindi po enough na tayo po ay tumanggap lamang sa Diyos, tinanggap lamang ng ating pong sa ating puso ang Panginoon, pinapasok po natin ang Panginoon, at kulang po yung bautismo, hindi po kumpleto ang gospel na sinabi ng Panginoon sa atin kung hindi po tayo nagpabautismo. Isa ito sa kinakailangan requirements ng Diyos na pagtupad sa Kanya pong mga salita. So sa mga hindi pa po nabautismuhan, kinakailangan mabautismuhan po tayo kung tayo po talaga ay gusto nating tuparin ang ating pong Panginoong Jesucristo, na tayo po ay maligtas, tayo po ay magpabautismo ng tunay na bautismo na kagaya ng mga ginawa ng mga Apostol Paul, ang ating pong Panginoong Jesucristo, na ang bautismo ay paglubog sa atin sa tubig bilang pakikipag-isa natin kay Kristo, na tayo po ay itinitestimony po natin na tayo po ay patay na sa dating nating
ah, pagkatao. Subalit kung tayo inahon, tayo muling nabuhay ng bagong buhay na pakikipag-isa po natin sa ating pong Panginoong Hesukristo. So, do you see the difference? Nakikita ba natin ang difference, mga kaibigan, mga kapatid? Ang tunay na gospel ng Panginoong Hesukristo at yung perverted gospel. Hindi po sapat yung tinanggap natin ng Panginoon. Lakipan po natin ng kanyang salita. Lakipan po natin. Dahil huwag mong sabihin, huwag mong tawagin na Panginoon, ang Panginoong Hesus, kung hindi mo naman tinutupad ang kanyang mga salita. Hindi mo naman sinusunod ang kanyang mga utos. Ito ay hindi katotohanan. Hindi maniniwala ang Panginoon. Kaya minsan hindi naririnig ang Panginoon ang ating mga panalangin. Dahil hindi po natin nilalakipan ng gawa ng ating tawag sa Panginoong Hesus. Panginoon, tayo ng Panginoon. Kahit lumuhod ka, umiyak ka ng umiyak. Kung hindi mo tinutupad ang tunay na sinasabi ng Panginoong Hesukristo, hindi totoo na tayo po ay tunay na maliligtas o hindi tayo totoong anak ng Diyos. Dahil ang mga tunay na anak ng Diyos ay akan sumusunod lamang at nakikinig sa salita ng Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Panginoong Hesukristo ay yun po ang katotohanan. Dahil sinabi niya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one coming to my Father except through me, sabi ng Panginoon. So ang tunay na katotohanan ay ang Panginoong Hesukristo, ang tunay na daan, ang tunay na nagbibigay ng buhay sa atin. Regarding the gospel of our Lord Jesus Christ is a perverted gospel. Ito ang dapat natin paniwalaan, mga kaibigan, mga kapatid. Tignan po natin ang salita ng Diyos. Ito ay basahin po natin at isipin po natin at ipanalangin po natin sa ating pong Ama na tayo po ay maliwanagan sa lahat ng ating pong napapakinggan. Ang pakinggan po natin yung tunay na gospel ng ating pong Panginoong Hesukristo, because that is a pure gospel. Wala na pong ibang pure gospel kundi ang gospel of our Lord Jesus Christ. Yun po ang katotohanan that gave salvation to everyone that believes in His gospel. Maniwala po kayo sa akin dahil ito po ang salita ng Diyos. The truth shall set you free. Ito ang nag-set free sa akin, kaya ako rin po na tinawag ng Diyos ay aking itinuturo sa bawat isa sa atin na matuto at malaman ang katotohanan tungkol po sa gospel po ng ating pong Panginoong Hesukristo. Ngayon po, maraming salamat sa inyong mga pakikinig. Ngayong oras na ito, kung mayroon po kayong panalangin, I will pray. Kung mayroon po kayong mga needs sa inyong mga buhay, we will pray. At sino man ang hindi pa naniniwala at tumatanggap sa Panginoon, this is a sinner's prayer na ito po ating gagawin. That's the first step po. Ang second step po ay yung pagsunod na po natin sa salita po ng Panginoon. Gagawin po natin ito. The first step is to invite Lord Jesus Christ in our hearts and we confess our sin. And the third is we must believe and act the Word of God. Ulitin ko po ito at ang panalangin ito ay inyong babanggitin na ito inyong panalangin. Ito inyo at manalangin po tayo. Ama, sundan po ninyo ako. Salamat na ako'y nakarinig ng tunay na ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Inaamin ko na ako'y nagkasala, na ako'y makasalanan. At sa oras na ito, humihingi ako ng kapatawaran ng aking kasalanan. Simula nung ako'y bata hanggang sa kasalukuyan, patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking kasalanan. At tinatanggap ko ang Panginoong Hesus na aking Panginoon
at sariling tagapagligtas. Panginoon, isulat po ninyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At Panginoon, tulungan po ninyo ako na magawa ang iyong kalooban. At tulungan po ninyo ako na makagawa ng mabuti at magawa ko ang iyong kalooban, ang iyong kautusan sa aking buhay. Salamat po, Ama, sa kaligtasan na buhay na iyong pinagkaloob sa akin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po. That is the first step. Tayo po ay binigyan na isulat ang ating pangalan. At yung sumunod po ay yung pong paniwalaan po natin ang salita po niya. At gumawa tayo. Gawin po natin. Gawin po natin ang salita po ng ating Panginoon, ang Biblia. Ito ay kalakip po ng paggawa. At tayo po ay lahat ay patuloy na maliligtas. Dahil ang nagpapatuloy hanggang sa wakas, ang siyang maliligtas, sabi ng salita ng Diyos. Sa inyo na may karamdaman, I come against that sickness in your body. In the name of Jesus, I come against your sickness, disease. I come against you and command you to come out of that body right now in Jesus' mighty name. And I declare healing right now. Whatever pain, whatever sickness, whatever tumor, whatever cancer that is in your body, I curse that in Jesus' mighty name and be die. Mamatay ka, ikaw na cancer, tumor, whatever it is that is in your body, you will die in Jesus' name. And I speak to that body, become alive. You will not die but live in Jesus' mighty name. I speak that viruses in your body to come out right now in Jesus' name. I curse that virus in that body and I proclaim that you will live, not die. You will be strong and not weak. You will be healed and not be sick. And in the name of Jesus, I declare and decree that you are healed, you are blessed in the name of Jesus. Amen and amen. God bless you all hanggang po sa susunod na Sunday. Minsan pa, ito po ang Gospel of Christ Ministry here in Milan, ang lingkod po ng Diyos, Pastor Greg Galiva.